May pagsubok at kasiyahan sa pagiging magulang. Bilang mga magulang, hindi lamang tayo nagpapalaki ng mga bata, kundi ginagabayan natin ang mga kaluluwang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang pagiging magulang ay isang banal na tawag na nangangailangan ng pagmamahal, karunungan at malalim na responsibilidad. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging makadiyos na magulang at kung paano hinuhubog ng pananampalataya ang ating paraan sa pagpapalaki sa susunod na henerasyon. Kapayapaan po, Brother Aaron Bruzo po. Samahan niyo po kami sa isang mapagpalang umaga. Pag-usapan po natin ang temang ito. Ating tanggapin ang biyayang hatid ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Mula sa pagtuturo ng pananampalataya hanggang sa pagiging mabuting halimbawa at pagpapakita ng walang hanggang pagmamahal. Ito po ang mga tungkuling naaayon sa kalooban ng Diyos para po sa bawat magulang. Dahil sa kadakilaan ng tungkuling ito, naging laman ng aklat na isinulat ng kapatid na Isagani Capistrano ang dapat na maging panalangin ng bawat magulang sa pagtataguyod ng tungkuling ito. Sa daily reflection na Let Us Pray, ganito po ang ating mababasa. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Psalms chapter 1, verse 1 to 2. Abba, dear Lord, our delight is in you and in your words. We desire to walk humbly with you in righteousness and in mercy. We cannot do it on ourselves, except when you give us the wisdom and understanding to see things which are excellent, and that we may be filled with fruits of righteousness that glorifies you. May we be able to present you to all the people around me in the way we speak and deal with them. As I meditate on your words today, Lord, I pray for our children. Let them not go astray. Guide them in the path of righteousness. We are not with them all the time. May they seek you and delight in you the same way we do. Give them also the gift of discernment, that they may avoid those who will be bad influences. May they not walk in the counsel of the ungodly. I ask you, Lord, to give them sincere and godly friends, caring and loving. Provide them your Spirit, that they may become leaders that influences others to righteousness, and not be followers of sinners. Protect them, Lord, from the evil and save them from temptations. In your name we pray. Amen. Sundin na yung kaloob, ngayon ay inilulubog, gaya ng iyong inabuutos.
paglaki, siya iyong ingatan. Sa iyong mga kamay, aming sinasalalay. Kami na mga magulang, tulungang maalagaan, maging sa gawang kabanalan, makamamahalin at pangangalagaan. Aming sinasamo iyong patnubayan, hanggang sa paglaki, siya iyong ingatan. Sa iyong mga kamay, aming sinasalalay. Aming sinasamo iyong patnubayan, hanggang sa paglaki, siya iyong ingatan. Sa iyong mga kamay, aming sinasalalay. Kayo po ay kasalukuyang nadonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Samahan niyo po kami sa ating pagninilay-nilay sa banal na tungkuling ito at kung paano natin mas maisasakatuparan ang papel na ibinigay sa atin ng Diyos bilang mga magulang. Atin ang tanggapin ang Elder Gem para sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at mag-isa niyo po na aming mga regular na tagapakinig. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Have a blessed day. Good morning po sa inyong lahat. At sana po sa araw na ito, lagi nating madama at ma-acknowledge ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At tatalakayin po natin yung aking pong pinamagatang Sweet Child of Mine. Ito po isang pamagat ng isang awit ng isang rock band. Hindi ko na matandaan kung anong rock band po yon. Ang pamagat, Sweet Child of Mine. Alam po, nagkaroon din po ng pelikulang ganito Ang tatalakayin po natin dagdag pong tulong kung paano natin dapat na palakihin, dapat na disiplinahin ang ating mga anak. So kung kayo po may anak ng malalaki, kung kayo po bago pa lang na mag-asawa, may maliliit na mga anak, sana po makatulong ang ating tatalakayin ngayong umaga. Sabi po, we as Christian, bilang Christian parents po, we must raise our children according to the principles laid out in Scripture. Tayo po bilang mga Kristiyano, tungkulin po natin na mapalaki ang ating mga anak, obligasyon po natin na mapalaki sila according po doon sa kung anong nakasulat sa Bible. At para magawa po ito, we need to know what the Bible says about raising children. Di po ba? Kasi, alam nyo, isa po sa napaka-crucial na tungkulin ng mga magulang ang magpalaki ng mga anak. Tayo, di ba, wala naman tayong course na talagang in-applyan o sinalihan para matutong magpalaki. O nag-asawa tayo, wala tayo talagang formal training kung paano po magpapalaki, disiplina sa ating mga anak. Pero salamat sa Panginoon, nandiyan palagi ang scriptures, ang Biblia, para po tayo magabayan. So we need to know what the Bible says about raising our children. Alam niyo po, sa aklat ng mga awit, 127, ang talata po ay 3, ito pong sinasabi, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. Lagi po nating tatandaan, ang mga anak po ay pamanang galing sa Diyos. Kaya pong tawag natin sa church, yung mga kabataan, di po ba? Pamana. Inheritance. Pamanang galing sa ating Panginoon. Kaya sila po ay tunay na mahalaga. Sabi pa,
fruit of the womb, bunga ng bahay bata, and a reward. Kaya yan po'y gantimpala, buhat sa Panginoon. Kaya lang, minsan na nangyayari, pag dumadami na yung anak ng isang mag-asawa, tila hindi na nagiging reward, tila nagiging burden na. Di po ba? Kasi sa hirap pong magpalaki talaga ng maraming mga anak, imbis na maging reward, nagiging burden. Pero alam nyo, halimbawa, marami kayong mga anak, yun pong dapat nyong isipin. Binigyan kayo ng ganyang madaming anak as a reward ng Panginoon. Kasi alam nyo, may taguin nyo lang yan. Mapag-aral nyo, mapalaki ninyong maayos, magiging tulong sila sa inyo, sa inyong pagtanda. Di ba? Kaya mahalaga na pahalagahan ang reward ng Panginoon at pamana sa ating lahat at mahalagang maturuan po natin sila kung paano dapat na mabuhay at kumilala sa ating Panginoon. Sa Proverbs 29:17, yung pinakasulat, "Discipline your son, and he will give you rest. He will give delight to your heart." So, mahalaga po yung disiplina. Kasi ang bata po na hindi na-disiplina, hindi po tayo bibigyan ng kapayapaan yan, di po ba? Kasi panay troubles ang bibigay niyan. Kasi maring na-spoiled natin, naging spoiled brat, dahil doon talagang naging irresponsible, di ba? Naging tamad, nawalan ng direksyon sa buhay, hindi po tayo bibigyan ng kapayapaan. Whereas kapag po na-disiplina natin, di ba? Naturuan ng tamang pamumuhay, magiging mapayapa tayo. Hindi lang yon. Pag sila po nagtatagumpay, halimbawa sa pag-aaral o kaya sa trabaho at naging mabuting citizens ng Pilipinas, naging mabuting Kristiyano, matutuwa tayo, di po ba? Hindi lang kapayapaan ang sa atin, maging joyfulness sapagkat ang anak natin naging responsible, naging mabuting mamamayan ng mundong ito. So sabi nga, alam niyo po, bilang mga magulang, the greatest gift that we can give our children pong mabuting example. Hindi po yung mamahaling kotse, hindi po yung maraming pera. Ang greatest gift po na may bibigyan natin sa kanila ay mabuting halimbawa na nakikita nila sa ating paraan ng pamumuhay. Yung pagkakaroon po ng integrity. Yung bang magiging honest ka, tapat ka, hindi ka sinungaling, pagiging hardworking, di po ba? Yung pong pagkakaroon po ng banal na takot sa Diyos. Nung talagang sasambahin mong Panginoon, lagi tayong mananalangin, iasa natin lahat ng bagay sa ating buhay sa Panginoon. Yun po yung mga examples na magandang makita ng ating mga anak at gayahin po nila. So those are the greatest gift that we can give to our children. Sabi nga, bukod doon, ang pinakamabuti pa nating may bibigay sa kanila, yung pong roots of responsibility and wings of independence. Bigyan po natin sila ng ugat ng pagiging responsible at maging independent po sila sa pagdating ng tamang panahon. So hindi sila magiging palaasa sa atin o sa kanginuman. So mahalagang ma-develop po natin yon sa kanila. May turo po natin bilang mga magulang. Sabi po sa 3 John 1:4, "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." Dito po sinasabi ni Apostol Juan, walang maihantulad sa kaligayahan na dulot sa kanya pag nakita na yung kanyang children ay nabubuhay o lumalakad sa katotohanan. Yung pong children na binabanggit dito, yung pong naging bunga ng kanyang mga pagtuturo, bunga ng kanyang pagpapahayag ng mga salita ng kataas-taasang Diyos, yung po mga sumampalataya. At dahil sa pagsampalataya, nagtaguyod ng mabuting paraan ng pamumuhay. At yung mabuting paraan ng pamumuhay, nagdulot po kay Apostle John ng kaligayahan. The same way, ganyan din po ang ating mga anak. Pagka ang ating mga anak, tayo bilang mga magulang, naturuan po natin sila ng pagiging responsible, ng pagiging respectful, ng pagiging hardworking, di ba? Ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos, mapaglingkod sa kapwa, hindi siya selfish, di ba? Magdudulot po yaon ng ibayong katuwaan sa ating kalooban. So, sabi nga,
Ang mga bata daw po have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. Marami pong kabataan at maging tayo, di ba? Hindi tayo ganun kagaling makinig eh. Minsan sa mga instructions, sa mga commandments, sa mga utos ng ating magulang o kaya ng pastor na ating pinakikinggan. Pero tayo po, we never fail to imitate our parents. Kaya dito po sinasabi lang mga tagapakinig, mga kapatid, na napakamahalaga talaga na yung makikita po sa atin tama at mabuti sapagkat yan po tiyak na yun po'y gagayahin ng ating mga anak. Kaya nga po na nabanggit kanina, the most valuable gift that we can give our children is a good example. Magturo po tayo na laging mananalangin sa Panginoon, laging magpapasalamat sa Diyos, maging dependent palagi sa Panginoon at hindi sa ating sariling kakayahan. Maging halimbawa po tayo sa pagmamahal sa ating mga kamag-anak, sa ating kapwa, sa ating pagiging generous. Maging halimbawa po tayo sa pagiging forgiving, di po ba? Pagiging humble o pagkakaroon ng humility. Yun po yung mga mabubuting halimbawa na mahalagang maituro natin sa ating mga anak. At hindi lang po yun mga kapatid. Alam niyo po, maraming mga magulang, we are prone to give our children everything. Kasi gusto natin talaga maibigay sa kanila except the one that they need most. Marami po magulang ganito. They are willing to give everything para sa kanilang mga anak except the one they need most. And what is that? Yun po yung panahon. Yun po yung oras o quality time na spend natin sa kanila. Kasi alam nyo, marami pong mga magulang, they are so busy acquiring material things, di po ba? Para lumaki ang kita, makapag-acquire ng mga lote, pagtayo ng bahay, sasabihin nila, ito may ginagawa ko para sa kanila rin . Pero nanineglect na po yung mag-spend ng quality time, most of the time, para sa kanilang mga anak. Kaya alam nyo, mga kapatid, gaano man po tayo ka-busy, at kung maaari, mas lalo tayong maging busy na makinig sa ating mga anak. Magkaroon po tayo ng oras na sila po'y pakinggan. To listen to them, makipagkwentuhan. Magkaroon po tayong oras na maunawaan po sila. Kung sila po halimbawa, hindi ganun kahusay sa eskwela, di po ba? Kung may pagkakataon sila po'y nagkakamali, we must learn how to understand them. At pagka po alam natin na they need our help, di ba? Kinakailangan mai-provide po natin yun sa kanila. Maging supportive po tayo sa gusto po nilang gawin. Minsan may mga magulang po, alam nyo, sa sobrang kabisihan, hindi po maka-attend. Halimbawa sa recital ng anak nila, hindi maka-attend sa program. Minsan nga po sa graduation di po ba? At nakakaawa po yung mga kabataan, alam niyo po na gumagraduate, walang kasamang mga magulang. Diba? May kasi kadalasan kasama ng mga estudyante yung mga magulang nila. Kapag nakakita ka ng kaskwela ng anak mo na walang kasamang magulang, mahabag ka talaga. Di po ba? Bagaman may kanya-kanya pong sitwasyon, maring nasa abroad, maring ulila na po yung bata. Pero nakalulungkot po na makakita ng gayong mga pagkakataon. So mahalaga po, tayo bilang mga magulang, we should always find time to guide them. Kumustahin po natin sila, o ano ba nangyari sa school nyo? Ano ba yung mga projects mo? Saan ka ba sumaling club? Di po ba? May problema ka ba? Ano ba nangyari? Mahalaga po na alam natin na anong nangyayari sa ating mga anak at alam natin na they are willing po na sabihin sa atin yung mga nangyayari sa kanila para talagang may gagawin po natin sila na mabuti. Alam niyo po, yung pagbibigay ng time to listen, time to understand, it sounds simple, pero in reality, it is the most difficult and the most sacrificial task of parenthood. Kasi nga we are so busy, di po ba? Pagod na pagdating sa bahay dahil sa katatrabaho.
Minsan may negosyong minamanage, nagkakaroon ng problema. Hanggang sa bahay, dinadala ng tatay, ng nanay yan. Na nawawalan ng panahon sa mga anak. It may sound simple, but alam niyo po, in reality, it is the most difficult na ibigay. Yung time to listen, time to understand, time to guide our children. Pero mahalaga po na magawa natin yon para sila po yung maging sweet child of ours. Di po ba? Maging mabuting mga anak natin na bigay ng Panginoon. At alam niyo po, to make them sweet children of ours and of the Lord's, maturuan po nawa natin sila na maging soldiers of Jesus Christ, maging kawal talaga ng Diyos na magtataguyod ng kabutihan at dadaigin yung kasamaan. Yung mga kabataan na hindi po pahahalubilo sa malalayo na pamumuhay, yung paglalasing, pagdadrugs, di po ba yung pagkakaroon ng sexual immorality. We should make them as soldiers of Christ na bubuhay sa kabutihan, sa kung anong kalooban ng Diyos. We should also let them to be winners and helpers of souls. Yun po pinakamaganda, di po ba? Dahil sa mabuti nilang pakikitungo, pakikisama sa kanilang mga kaibigan, kaeskwela, they are becoming winners of souls, helpers of souls, sapagkat nakita sa kanila yung katuwaan, yung kapayapaan, at mabuting halimbawa. So napakabuti pong mangyari yon sa ating mga anak. Let them live not to be ministered, but to be a minister. Bayaan po natin, tulungan po natin sila na sila po yung mga siwa, maging magmistulang mga ministro kaysa pangasiwaan. Di po ba? Ibig sabihin, naturuan natin sila maging responsible, maging hardworking, maging masikap sa paggawa ng kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi maraming kabataan, they need to be ministered para matuwid yung landas. Pero pagka ang anak natin ating naturuan, they are becoming ministers na mga kasama nila at mga kaeskwela. Di po ba? Let them enjoy hard work and choose hard things rather than easy. Kaya mahalaga po mga kapatid, kahit tayo may kakayahan, kahit kaya mo naman, turuan po natin silang matutunan yung hard work na hindi po basta magustuhan, ibibigay po natin. Mali po yun. Mahalagang, halimbawa, bigyan natin sila ng house chores. May assignment man sila, gawin pa rin nila yung house chores. Turuan po natin sila na kung gusto mo magkaroon ng pera, makapag-ipon, you must work hard. Hindi po yung basta ibibigay na lang. Alam niyo po, maraming mga negosyante ganyan. Kahit gaano po sila kayaman, hindi po talaga ibinibigay na lang sa kanilang mga anak. Tinuturuan po nila their children to work hard. At yung pong importance ng yung mga hard things na gawin kaysa mga easy things lang. Di ba? Halimbawa, may assignment. Hindi ikaw yung gagawa. Manapa, i-guide po natin yung ating anak para magawa yung kanyang assignment. May project sila. Minsan may mga magulang, sila mismo gumagawa ng project. Mahalaga, bayaan po natin yung ating mga anak ang gumawa ng project nila, pero pwede po nating i-guide. Di ba? Yung pong magandang paraan, ang mga pagtuturo at pagdisiplina sa kanila. Ano pa? Let them never come under the dominion of earthly things. Keep them free. Huwag po nating pabayaan na talagang maging alipin po sila ng mga bagay na ukol dito sa lupa. May mga kabataan na walang ginawa, kundi mag-TikTok. Walang kabataan, walang pinangarap, kundi mag-artista. May mga kabataan, walang pinangarap, kundi magkaroon ng mga material things. Di po ba? Na kung ating pong titingnang mabuti, hindi man nga talaga masama, pero may mga pagkakataon, yung po yung nagiging walang kabuluhan. Huwag po natin pabayaan na sila yung maging alipin na mga talagang di ba, may mga kabataan, gusto kung ano yung bagong gadgets, bagong phones, yun ang nasa sa kanila. Di ba? Gusto nilang maka-cope up, makatulad sa kanilang mga eskwela, mga kakilala. Na para bagang yun ang kanilang satisfaction. Yung magkaroon ng mga gadgets na talagang mga high-tech, mga mamahalin, na paaalipin sa ganung mga bagay. Di ba?
Huwag naman magkagayon ang ating mga anak. So let them never come under the dominion of earthly things. Pakita po natin na mas mahalaga ang mga bagay na ukol sa espiritu, ukol po sa kaluluwa, yung relationship sa Panginoon, yung relationship natin sa isa't isa, di po ba? Yung ating friendship, mga friends po natin, at yung mga gawang kabanalan na paglilingkod sa Panginoon. And let them grow up healthy, happy, friendly, and keen to make others happy. So alam nyo, ito pong pinakamagandang magagawa natin sa ating sambahayan, sa ating mga anak, yung talagang maging tulong tayo para maging healthy sila spiritually, maging physically, maging tulong tayo para maging happy sila, maging friendly, di po ba? At maging tulong tayo para maging kasangkapan sila to make others happy. Diba? Yun pong napakagandang kalagayan maaaring mangyari sa ating mga anak kung sila po'y ating didisiplinahin at tuturuan ayon sa mga kalooban ng Panginoon. May kakulangan man tayo, mga kahina at kapintasan, alam niyo mga kapwa ko magulang, sa tulong po at awa ng Panginoon, magagawa po natin yan. Humigin lang po tayo ng guidance sa Diyos, magbasa lang tayo ng Biblia, at dagdagan po ang ating pasensya. Dagdagan po yung ating sakripisyo, kasi sakripisyo talaga eh. Kasi ganun talaga kahirap maging tatay at nanay, ang magkaroon ng mga anak. Pero alam niyo po, our greatest contribution para po sa kabubuti ng mundong ito, ipalakahin po natin ng tama at mabuti ang ating mga anak. At yun po'y ayon sa kalooban ng Panginoon. So yun pong ating kabanal-banalang pananampalataya ha. Sa tulong ng scriptures, ang Biblia, madisiplina, maturuan natin ang ating mga anak. So sa huli, we must always rejoice. Minsan may problema sa anak, may problema sila. Tulungan, unawain. But we must rejoice. Lagi tayong mananalangin, di ba? May problema, may dalahin, may kahinaan, panalangin sa Panginoon. Tandaan natin na walang imposible sa Diyos, lalo na sa isang matuwid na tao na dumadalangin sa Panginoon. At be thankful. Maging thankful po tayo. Bigyan tayo ng Panginoon ng mga anak na ating pong madi-disciple para maging disciple ng Panginoon. At yun po, masasabi, pag nagawa po natin yon, we are a success bilang parents. Di po ba? So sana po, mga tagapakinig, iyan po ang ating mapagkaisang magawa sa ating mga anak. Tulungan nawa tayo ng Panginoon, pagpala sa ating lahat, mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pagtatanghal. Naway naging inspirasyon ito at nagsilbing simula ng isang tunay na pinagpalang araw para po sa inyo. At bago po natin tuluyang isara ang programa, nais ko pong ilaan ang sandaling ito upang ipanalangin kayo, pati na ang lahat ng sumama sa atin ngayon. Hilingin po natin ang kanyang paggabay, kalakasan at karunungan sa pagharap natin sa araw na ito. Ipanalangin natin na siya ang manguna sa ating bawat takbang at punuin ang ating mga puso ng pag-asa at kapayapaan. Mandalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa umagang ito ay nagpapasalamat kami sa iyo. Kami po na mga magulang na pinagpala at pinagkalooban mo po ng mga anak. Una po sa lahat ay salamat po sapagkat ibinigay mo po sa amin ang iyong mga pamana sa amin. Ang mga anak na katunayan po ng iyong pag-ibig sa amin na iyong mga lingkod. Dahil dito, Panginoon, alam po namin na hindi lamang sila ibinigay sa amin, kundi kalakip po nito ay ang pagbibigay mo po sa amin ng pananagutan upang ang amin pong mga anak ay madala namin sa badal na pagkatakot sa iyo sa pamamagitan po ng tamang paraan ng pagpapalaki at pag-aalaga sa kanila. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo na mga magulang. Sana po ay tulugan mo po kami na amin pong maturuan ng tama at wasto ang mga anak na kaloob mo po sa amin. Hindi po ang aming mga sariling kaalaman,
at mga diskarte ang amin pong maituro sa amin pong mga anak, kundi lalo na nga kung ano ang iyong kalooban, ito po ang siyang maituro namin sa kanila at sila po ay maakay namin dito upang kung magkagayon, hindi po kami magkamali ng pagpapalaki sa amin pong mga anak at sa halip, sila po ay magkaroon po ng mabuting pamumuhay at matagumpay na pamumuhay sa mundong ito. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatid po namin na patuloy pong sumusubaybay ng programang ito. Pagpalain mo po ang mga kapatid po naming mag-aaral, magtatrabaho, at sa lahat ng mga bagay po na aming gagawin. Sana po ay masumpungan namin, matagpuan namin ang tunay na kapayapaan sa pagsunod namin sa iyong mga kalooban. Ito po ang amin pong ipinagpapasalamat at amin pong idinadalangin sa iyo sa pangalan mo pong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.